So hello guys, ngayon ay magme-maintenance tayo sa mga crane. So dito tayo ngayon sa pinakabis ng crane. So ito yung crane, aakyat tayo punta doon sa taas. So yan, continue natin ang video kasi walang tagahawak. So dito na tayo guys sa may second floor. Second floor talaga second floor ng crane. So ito guys, ito yung turning gear. Tawag nila turning gear. So ayan. So ayan. At saka ito ang slewing motor. So dalawa tong slewing motor natin. Yan. Yan yung slewing motor natin. May gear din yan dito. Nakakonect dyan sa dyan. Nakakonect din dyan yung gear para magpaikot dito sa may turning gear natin. So, akit naman tayo ulit. Yan pala guys, yung bilog na yan. Yan yung slip ring natin. So, bali ito guys, konting familiarization lang to sa mga aspiring electrician sa barko. So, yung mga matatagal na ako bago pa lang ako nag-electrician din. So, yung matatagal na. So, familiar na sila nito. Yan. Yan yung hydraulic motor. Yan ang slip ring. Okay. So, paakyat na naman tayo doon sa taas. So, video tayo ulit mamaya doon guys. So, ito guys. Dito na tayo sa taas. Yan. Ito yung control cabinet ng yan, laki ng control cabinet ng crane natin kasi itong barko na to lumang-luma, 35 years old. You can imagine 35 years old. So yan guys, yan. Yung cabinet buksan natin para makita nyo sa loob kung gaano kakalat. So ayan guys, yan. So may tubig pa. Napasok po ng tubig. Saan kayo dumadaan? Yan ang hindi magandang ba't pinasok ng tubig to guys. Kung bakit, hindi ko alam kung bakit napasok ng tubig. Actually guys, isang buwan pa lang ako dito. Hindi ko pa din naman galamay talaga itong mga na to. Pero tignan nyo yung spaghetti guys. Oh, yan. Oh. Diba? So, yan. Yung pinalitan kong electrician dito, maayos naman. Oh, baka naman ganito na nung turnover pa sa kanya yan. Yan, pero hindi magandang tignan sa mata. Tignan nyo guys, yan. Tapos yan, may tubig pa. Iimbestigahan natin yan kung bakit may tubig dyan sa loob ng cabinet kung saan dumadaan. Parang hindi magandang yan, pangitain. So ito naman guys ang ating ito ang hydraulic motor natin. Yan sa baba. Yan. Ito yung pilit lang wala akong cameraman. Yan. So ito yung hydraulic motor. Ito yung hydraulic motor natin for 40 volts. Tapos
ay 380 volts lang pala yan. 380 volts, 50 Hz. Yan. Tapos ito yung distribution gearbox natin. Ito yung hoisting. Ito yung distribution gearbox. Yan. Tignan nyo guys. Yan. Ibig sabihin yung distribution gearbox. Distribution. Yan yung nagpapaikot sa lahat ng mga pump natin dyan guys. Yung para sa slewing, sa looping, sa hoisting. So, yan yung looping natin. Yan. Ito yung hoisting pump. Yung motor niya andun sa taas. So, yan yung slewing. Yan. Ano pala yung ano guys? So, para hindi yung mga baguhan para naman sa baguhan talaga eh. So, ano pala yung yung slewing? Pag sinabing slewing, sideward movement ng crane, left or right. Pag looping, ibig sabihin, yung boom ang gumagalaw up and down ng boom. Looping yan. Pag hoisting, yung kable mismo gumagalaw, yung kable, paakyat baba, yung hook. Yun. Yan. So, baling nagpapaikot lahat yan guys, hydraulic. So, yan. Hydraulic. So, yan. Itong mga mga block na yan, mga block. So, block, connection block, yan. Filter, may oil cooler tayo. Ngayon guys, so, lumang design. So, oil cooler. And then, oil cooler. Yan yung drum ng hoisting natin. So, nandiyan yung drum. Yan sa taas. So, yan. Ngayon, buksan natin dito sa cabinet. Okay, so ito guys, may dalawang kambyado tayo dito. Yan. Huwag na kayong magtaka kung bakit ganyan ang itsura kasi nga 35 years old na yung barko. So yan. Tignan nyo guys, yan. Yung kambyado na nyo na yan. Ito yung looping at saka slewing. So, slewing left, slewing right, looping down, looping up. So, ito naman isa down, up para sa hoisting. So, yan yung control niya. Yan. So, dito lang yan. So, yan lang. So, baka magtaka yung iba. Dati, refrigeration tayo guys. Tapos, ngayon, dito na naman tayo. Naging electrician tayo. Sabi ko anong nag-vlog ako dun sa about sa refrigeration. Hindi naman talaga ako refrigeration, electrician naman talaga ako. So, but since okay naman yung sa refrigeration ko nun, so napatagal ako dun ng 14 years. But anyway, yung mga subscriber natin sa mga refrigeration, magbablog pa rin tayo na so pasensya na guys, 1 taon tayo napatigil. So, ngayon tutuloy na naman natin. Ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. So, yung mga natin, subscriber natin dyan laging nag-aabang about sa mga chiller. Magkakaroon pa rin tayo. Mayroon pa rin tayo dito ng chiller na maliit dito sa cargo kumpara dun sa mga passenger. But anyway, magtatackle pa rin tayo ng chiller, regarding chiller na ginagamit sa cruise ship. So sa mga aspiring electrician, yan,
sa mga aspiring electrician dyan, actually sa crane, first time ko last month, no? Kasi isang buwan pa lang ako dito marunong ako magbasa ng diagram actually, pero napaka-importante na maintindihan mo rin yung function ng hydraulic. Importante yan, maintindihan mo yung function ng hydraulic. Kasi napakahirap mag-troubleshoot nang hindi mo maintindihan yung function ng hydraulic, anong direksyon ng pressure. So, pagdating sa hydraulic, medyo ingat lang tayo konti kasi isipin mo yan, maabot siya ng 300 bars yung pressure ng langis natin, mainit pa yung langis. Pag nagkaliking yan, tumama sa katawan mo, iba ka butas yan, kaya doble ingat. Pero ito, madaming leaking to guys, kasi ang may ano dito si Fort Engineer. Yan guys, tignan nyo yan. Mayroon pa dyan, isa. Sa sunod na buwan, isang buwan pa lang ako dito guys sa sunod na buwan, binyagan ko na yan ng pangalan niya na buoy salad. Kasi yung mga leaking hindi niya ginagawa. Nilalagyan niya na lang, salad na lang ng mga balde. Ayan. Galon. Ewan ko bakit di niya inayos. Pwede namang ayusin yan. Titignan niyo guys, daming langis sa ilalim. Diba? Dun sa pinanggalingan ko, dun sa cruise ship, malinis talaga, malinis. Dito, pagdating sa mga ganito, it's very unacceptable na talaga yan. Yan. Hindi na yung katanggap-tanggap doon. Maigpit na pinagbabawal yan guys. Pagdating sa crane, sabi nila nun, pagdating kasi sa interview, pag sabi nila may crane, ay may experience ka sa crane, sabihin mo wala yung nasa isip nila mahirap talaga yun sa crane. Actually, pag may maayos kang diagram, madaling masundan yan. So itong nagiging ang challenge sa akin dito guys, no, yung pinaka-challenge talaga sa akin dito, walang diagram na matino tong crane na to. So, kaya siguro naging ganyan yung wirings. Yan, naging spaghetti. Dahil, yan. Ito guys, may diagram yan. Pero, bakit hindi matinong diagram yan? Sa dami ng modification, yung diagram na yan, hindi sila naglagay ng mga note o kahit na tagging na lang sa mga wire. Yan. Walang tagging yung mga wire. Yan. So, ang mangyayari dyan, yan guys, tignan nyo guys, walang mga tagging mga wire. Diba? So, ang mangyayari nyan guys, dangkal-dangkal. Yan. Diba? Yan. Pero kung may diagram, napakadali lang sana yan guys kung may diagram. So sa isang buwan, 2 beses na nagloko tong guys, tong crane na to. So hindi ko pa rin upload yung mga video, medyo busy pa, pero after this mag-upload tayo. So sa mga aspiring electrician, yan, sabi nila mahirap daw yung crane. Actually, oo, mahirap talaga. Kasi alam nyo guys, pag nagka-problema ang crane, pressure talaga yan. Hindi pwedeng ma-delay. Kasi pag na-delay ang crane, i-delay rin yung biyahe. Ganyan yan. So, walang production. So, tumatakbo yung oras. Kaya kailangan sa madaling panahon, maayos yung crane. Pero ayan, sabi ko nga, mas maiging maintindihan natin yung hydraulic system ng crane. So ayan,
kung paano gumagana, paano nagpa-function. So dito sa barko na to guys, may dalawang crane kami. So ito yung isa, yan, nakasecure, nakangkurahe kami ngayon guys. So yung isa nandun sa aft. So next time pag-uusapan natin ng medyo mas malalim ang tungkol dito sa crane na to. Actually, konting papyaw lang yan ng familiarization natin. Yan. Kasi nung guys, bago ako sumampa, naghahanap ako ng video. Actual video talaga na yung kagaya nito ba, na makikita mo yung itsura ng crane, itsura ng loob. Hindi ko ma-imagine yung itsura ng loob ng crane eh. So kasi galing nga ako ng cruise ship, so ngayon hindi ko alam noon na yan pala guys. So yan, galing ka pala dun sa baba, dito ka sa loob ng parang pinaka-poste ng crane. Yan, dito ka sa loob, may hagdan, ganyan. Yan pala yung slip ring natin guys. Yan, slip ring. Hindi ko pa din nabubuksan yan guys. So yan. Susunod, pag-usapan natin kung anong ginagawa niyan dito, yung slip ring na yan. So yan, galing doon, paakyat dito, tapos paakyat dito. Ganito yung tsura dito. Yan. So yan yung cabinet. Yan yung mga pump. Ito yung motor. Sabi nila guys, ito yung hydraulic motor. Ay, min motor. Min motor tawag nila actually dito. Min motor. Para sa gearbox. Tapos ito guys, hydraulic pump. Itong hydraulic pump guys, mayroon pa siyang pinapaikot na hydraulic motor. Yan, hydraulic pump. Kasi dati, nalilito ako dati sa hydraulic pump at saka hydraulic motor. So, ito yung hydraulic pump. Yung hydraulic motor, andun sa taas. Okay? Min motor, yan yung min motor natin. Yan. So, bali ang maintenance na gagawin ko dito guys, actually, bago ang lahat. Ang maintenance na gagawin ko dito guys, dito pupuksan ko lahat to mga kontaktor to, kasi nung kailan lang yun na nandito ako na habang operation last week ata, pag on yan guys, yung apoy lumalabas na. Ibig sabihin yung kontak ng kontaktor natin hindi na maayos, maaring marumi, o kaya kung anong itsura na kaya, makikita natin yan mamaya. So bali ito ang gagawin ko dito guys, yung paglilinis ng kontak ng kontaktor. So sa susunod na naman ulit guys, konting familiarization. Yan, sikapin natin mag-upload lagi mula ngayon. So salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.